Kahit mukhang malinis na sa paligid ng Baywalk, marami pa ring nakatagong basura sa ilalim ng Manila Bay. Nakunan yan ng underwater drone. Live mula sa Quezon City, may exclusive report si Rafi Tima. Rafi. Jessica, batid nga ng marami na talagang marumi pa rin yung tubig ng Manila Bay, pero sa pamamagitan nga ng underwater drone, kitang-kita hindi lamang yung dami ng basura sa ilalim ng dagat, kundi pati na rin yung yung kapal ng tinatawag na suspended particles na siyang lalo nagpapalabo sa tubig ng Manila Bay. Ito ang itsura sa ilalim ng Manila Bay sa bahagi ng Maynila, malapit sa Ross Boulevard, nakuha ng underwater drone. Sa dami ng mga nakalutang na dumi at lumot, malabo na ang dagat. At habang lumalalim, nag-iiba-iba ang itsura ng tubig. Pagdating sa seabed sa lalim na 15 talampakan o 5 metro, ito na ang makikita. Makapal na burak na konting galaw lang, madali nang mabulabog. Ipinakita ng GMA News sa DNR ang kuha ng underwater drone. We are expecting na ganun kadumi talaga yon. Pero dito pa lang sa Pampang yan. Pero yung sa bandang gitna niyan, hindi pa natin nakikita kung gaano karumi. At kaya nga very alarming. Sa dumi ng tubig, wala halos makitang buhay sa ilalim ng Manila Bay. Pero sa mababaw na bahagi, may mga isda rin namang makikita. Ito ang mga maliliit na isdang pinagtsatsagang hulihin ng mga mangingisda sa bahagi ng Ross Boulevard. Malinis pa ang tubig na ito kung ikukumpara sa mismong harapan ng Baywalk, kung saan namin sunod na dinala ang underwater drone. Dito, wala pang 1 metro, ganito na ang makikita sa drone video. Makapal na plastic na basura. Kaya kahit tila malinis na sa ibabaw ng Baywalk, marami pa rin itinatagong basura ang maitim na tubig ng Manila Bay. Based nga dun sa nag-dive dyan, nag-aaral, tinignan nila yung gano'ng kakapal yung silt dyan. Parang mga 4 meters ang kapal. Nag-accumulate yan for several years ago na . Kaya dito ay nakakonsentrate ang mga dredging machine ng DPWH. Bagamat 4 na bako na ang ginagamit, matagal pa raw bago nila maabot ang original na seabed ng Baywalk. Bukod sa mga karaniwang plastic na basura, iba't ibang klase rin ng gulong ang nahukay na rito ng DPWH. Maubos man nila ang basura sa bahaging ito ng Manila Bay, batid ng Manila Bay Interagency Task Force hanggat patuloy ang pagdaloy ng mga basura mula sa mga ilog, kanal at mga estero, hindi matatapos ang kanilang trabaho. Kaya ang sunod na target ng kanilang paglilinis, mga ilog at estero. Sa March 31, isang malawakang paglilinis ng mga ilog at estero ang isasagawa ng Manila Bay Interagency Task Force sa buong Metro Manila. Dito raw kasi nanggagaling ang mga basurang nakakarating sa Manila Bay, tulad sa Estero de Magdalena na punong-puno na naman ng basura. Yung interagency to the DILG has given directive to all barangay captains na they will be responsible for the cleaning up of these esteros and river systems. Otherwise, appropriate sanction or penalties can be given to them. Jessica, yung isasagawang cleanup drive sa March 31 ay sa lahat ng mga estero at kanal na nagdadala ng tubig dyan sa may Manila Bay. Bahagi lamang daw ito ng pagsisimula ng mas pinaigting na paglilinis doon sa mga estero na siyang source ng dumi sa Manila Bay. Jessica? Tama yun, Rafi, kasi kahit i-dredge nila ng i-dredge siyang Manila Bay, kung yung source naman ng siltation, yung mga basura, yung mga maruruming bagay na ends up in Manila Bay, useless, di ba? Yun na nga, Jessica, at magsisimula daw yan dito sa Metro Manila kung saan majority nanggagaling yung mga basura na makikita sa Manila Bay. Pero napakalawak ng kanilang gagawing trabaho dahil hindi lang naman Metro Manila yung nagko-contribute ng dumi dyan sa may Manila Bay. Nandyan pa yung mga probinsya, yung mga karatig probinsya mula Bulacan hanggang sa may Cavite ay merong mga dumi na nanggagaling din dyan. So ayan yung kanilang susunod-sunurin na paiigtingin yung paglilinis, Jessica. Okay, may nabasa kasi akong report na nakababahala. May mga nakikita raw na traces ng mercury sa ilang mga dagat o karagatan natin dito sa Pilipinas. At kabilang dyan, yung mataas ang antas ng mercury, ang Manila Bay, Rafi. Yun ang tinitinan pa ngayon ng DNR, Jessica. Tinanong natin yan kanina kung meron na silang nakitang concentration or heavy concentration ng mercury dyan sa may Manila Bay. Pero sa ngayon ay nagsasagawa para sila ng sampling. Meron naman daw kasi mga naturally occurring na heavy metals at kabilang na dyan yung mercury. Pero yung ang inaabatan nila yung heavy concentration ng nakalalasong chemical na yan. So yun yung kanilang didetermine, lalo pat napakahalaga
para doon sa mga nagsasagawa nitong pag-uukay dyan sa may Manila Bay dahil hindi basta-basta po pwedeng itapon na lang yung nadidredge nila na silt dyan sa may Manila Bay dahil kung ito ay merong mga heavy concentration ng heavy metals ay delikado nang itapon lamang ito. Dapat to ay magandang proseso yung pagdadaanan nito para mawala itong mga nakalalasong mga bagay na ito. So yan ang dinidetermine pa ngayon, Jessica, ng DNR. Okay. Isa sa mga malaking tanong dito sa ginagawang clean up ng Manila Bay, Rafi, kung para saan daw ba yan? Kasi may mga nagdududa na papalinisin yung Manila Bay para lang i-reclaim at tayuan ng mga kasino para sa mga dayuhan at sa mga mayayaman. May basis ba ito, Rafi? Well, sa kayo ng sinasabi ng DNR, Jessica, ay talagang paglilinis lamang ito. Dahil matagal na raw napabayaan itong Manila Bay, bagamat meron pang mandamos mula sa Korte Suprema na dapat linisin na itong Manila Bay, ay hindi raw ito na isa sa katuparan or na ipapatupad. Bagamat may mga effort naman kada administrasyon na para linisin itong Manila Bay, ay hindi consistent itong ginagawang paglilinis. So nagkapatong-patong yung problema at nagkapatong-patong pati na rin yung dumi. Kung kaya't ngayon ay napakalaki na at napakahirap ng linisin ito. So yun daw lang ang main aim ngayon ng DNR dahil malaking pinagkukunan din ng kabuhayan, Jessica, itong Manila Bay. So kapag naging malinis ito at bumalik talaga yung masaganang fish sources dito sa lugar na ito, mas makakatulong dun sa ating mga kababayan. So, dyan lang daw ngayon yung concentration ng DNR at kinukonsider nilang distraction itong mga ganyang nabanggit mo na mga issues, Jessica. O kung sa bagay, kahit ano pa, kailangan linisin talaga kasi sobrang dumi na. Pero meron ba silang target date kung kailan? Kasi kung yung Boracay in 6 months nalinis. Ito kayang Manila Bay, Rafi, gaano daw nababanggit ba ng DNR kung gaano katagal nila aabutin ang paglilinis? Very realistic daw ang DNR, Jessica, pagdating sa timetable at wala raw silang may bibigay na timetable kung kailan malilinis na ng tuluyan itong Manila Bay. Pero ang ipinapangako daw nila ay within 1 year ay may makikita na raw na substantial na positive result dito sa kanilang sinasagawang paglilinis. Pero yung talagang totally ay malilinis yung Manila Bay ay hindi raw nila maipapangako yan dahil napakalaki nga ng problema. So yung 10 years ay baka hindi pa pwede mangyari yan. Pero pwede rin namang 5 years kapag nagtulong-tulong talaga lahat ng ahensya at maging yung publiko at hindi na magtatapon ng basura sa mga ilog. So depende yan sa mga susunod na taon. At ang sinasabi naman ng DNR ay dahil nasimulan na ito at nasimulan na rin ng mga previous administration ay sana magtuloy-tuloy at maging consistent yung isinasagawang paglilinis hindi lamang sa Manila Bay kundi sa mga estero at mga ilog dito sa Metro Manila, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.